lahat at welcome muli sa ating Tagumpay TV channel. Ako po si Teacher Thelma Alngog at ipagpapatuloy natin ang ating special edition ng Tagumpay sa Eskwelahan. Andito muli kami sa Philippine Christian Literature Incorporated. Sila ay kasalukuyang nagse-celebrate ng kanilang 64th anniversary. Kaya tunghayan natin ang maraming sakripisyo, oras, lakas at talento. Tara, let's go! So, punta po tayo sa ating segment 2 at ang aming pong, ang kanina po ay ka-film, ang ating strip, we'll go now sa ating kayelo. Color coding po kami ngayong umaga na to. Ma'am, kay Miss Bieli naman tayo. Sige po. Yeah. Ayan. Ito po yung ating, for the next question po, ito po ay tungkol naman sa mga karanasan nila, really, as Sunday school or missionaries. Ngayon, kanina, inamin na po ng ating mga special guests na they are laking Sunday school. Lumaki, tumangkad, from Daligandya. Tumangkad, kasi pag sinabi mong maliit na Sunday school, lumaki, laking Sunday school. Ngayon, Miss Vieli, dahil laking Sunday school po kayo, kung hindi, or kung paano kayo naging isang Sunday school teacher, kanina natanong na to eh. Pero sa palagay nyo po, nung bata kayo, parang as in, nagiging proactive na ba kayo o napoproject nyo na ang magiging future nyo as Sunday school teacher? Kung paano kayo magpo-progress? Actually, hindi pa. Kasi, kwento ko lang po, itong testimony ko, palagi ko itong sinishare doon sa mga teachers na tinuturuan namin every time na meron kaming BBS workshop. Training. So, ako po ay 7 years old pa lang uma-attend na ng Sunday school. Pero yung mama at papa ko, hindi sila, parang hindi sila, yun nga, hindi sila sold. Christian. Hindi Yan. sold. So, ang gagawin namin dalawa ng kuya ko, tumatakas kami. Kasi parang may nag-invite lang sa amin eh. Kasi yung uma-attend dun sa church na ina-attend na namin ngayon ay nag-gather talaga siya ng mga bata para umattend ng Sunday school. Naiganyo kami ng kuya ko. So, nalaman yun ng mama ko. So, every time na na Sunday, tumatakas kami ng kuya ko. And then, pagka galing ng church, kakaba-kaba, syempre gugulpihin ka, gano'n. So, pero di ko po alam bakit merong ganong heart na binigay sa akin si Lord na kahit ginugulpi ka ng parents mo, kahit di ka bibigyan ng baon pag umattend ka, ma-attend pa din. Ma-attend pa din ng Sunday school. And then hanggang sa naging teenager ka na, syempre hindi may stop sa Sunday school. Syempre may youth fellowship, ganyan. Correct. So every Saturday pa rin po, tumatakas pa din po ako. So ang ginagawa ko pagka naiiwanan po ako ng service, kasi may service every Saturday. So pag naiwanan ako ng service, gagawin ko, lalakarin ko from Balintawak to 11th Avenue, Caloocan. So pagdating ko doon, wala, tapos na yung youth fellowship, ganon. Pero hindi na stop pa din doon yung heart na binigay sa akin ng Panginoon. And then, syempre, pagka youth fellowship, na yan, parang tatanungin ko na kung anong ministry mo. So, ang una kong ministry ay sa ushering. Pero ang nila, parang hindi ka para dyan, ganon. So ako po, pinag-pray ko sa Panginoon. And then, galing ako sa Sunday school, galing ako sa, tawag dito, sa masalimuot na, na karanasan sa pagiging Sunday school. Why not maibahagi ko rin yun sa mga bata? Kasi doon din nagsimula yung pagiging Christian ng aking magulang at ng aking pamilya. So ngayon ay lahat po kami ay nabautismohan na at naging Christian na po. So lahat po ng aking pamilya ay nagsiserve na sa Panginoon. Ay, So praise from that Praise na God. experiences na makikita mo kung gaano kahalaga yung gampanin ng Sunday school teacher. Kasi hindi ka lang nagtuturo ng salita ng Diyos, nagbabago, ginagamit ka ng Panginoon para magbago yung buhay ng bata na tinuturuan mo. And yun nga, hindi lang sa'yo, nag-e-extend yun sa family. And sila din, nakakakilala din sila sa Amen. Panginoon. Imagine, So, yun po. anak ang
nakapagpa-convince na ma-convert ang mga magulang. Ito'y napakagandang testimony. Kaya gagawa tayo ng libro, Miss Jen. Alam niyo yung title? Alam mo yung title ng libro mo? The Takas Queen for the Lord. Takas Queen for Pagtakas para sa Ang Panginoon. pagtakas para sa Panginoon. Ganda, di ba? Ayan, may libro na si Miss Jen. Tingnan natin kay Miss Marilyn. Paano naman? Abangan ng libro naman ni Miss Marilyn. Okay. Sa susunod na kabanata. Meron pa. May street pa tayo. Sige po. Ayan. Nakakatuwa naman ang mga testimony. Kaya alam ko talaga ang Panginoon destined ito ng Panginoon. This is God's perfect time. Alam niyo po sa katotohanan, matagal na po, medyo baka nahaharas na kayo. Kasi masyado po akong makulit, as in makulit, para makapunta po sa PCLI. Kasi alam niyo po, alam ko na marami kaming testimonies na ma-extract from you and also sa ating CEO. Ayan, kaya pasensyahan nyo na po kung medyo majulet. Ngayon, eto na po, ang susunod kong kulit na tanong. Ano po ang mga ayan, eto mukhang marami si Mama Marilyn ito challenges hanggang as the big C, challenges na na-encounter nyo sa pagtuturo as Sunday school, Bible teacher, missionaries. Ang ganda po ng tanong. Parang hindi siya mahirap, Biel. Di ba? Okay, una muna po, mahirap po na challenge na na-encounter. For now po sa church namin ay mixed class po kami. Okay. So pag sinabi pong mixed class, from 4 below and then Halo-halo together. Halo-halo together. So yung method of teaching po ay kailangan may method of teaching ka na maaabot yung mga maliliit. Yes. Tapos may method of teaching ka rin na aabutin yung mga mas malalaki. Otherwise, boredom po ang Yes. ma-encounter ng mga bata. At alam natin pag bored sila, it's either aalis, and nasa mall po kami, open space, so madali lang tumakas. Mas madaling tumakas doon. Takas Queen din. Oo, yung takas kids po, oo. Pagka hindi mo ma-hold yung attention. So yun po yung isa, mixed class and challenge. And then isa po yung language barrier. Oo. Kasi may mga bata po na Yes. Englishero, may mga bata po na hindi maintindihan, di ba? So ano po, Totoo diglot. yan. Diglot po ang mangyayari. So yung lesson mo, itatagalog mo, at saka i-English mo rin at the same time para maintindihan po ng Hindi lahat. lang kayo teacher, translator pa kayo, ma'am. medyo po. Isa pa po, sa amin walang classroom. Yeah. So it's a big challenge kasi dapat nagdi-divide po nagbe-breakout session ang mga iba't ibang levels, 3 levels at least sa Sunday school. So ayan po, isa po yan. Plus, yung pagtakas namin sa napakalakas na sound system nung service, kami doon sa dulo ng mall, sila doon sa bandaron, pero still, yung sound po nag-aagawan kami. Well, ito lang po sa aming, sa aming church yung sinasabi ko. But our dreaming na magkaroon po ng classroom. Kaya yung mga Sunday school teachers dyan na may rooms, you are so blessed. Yes. And then sa mga sa mga workshops po na napuntahan namin, nagbibigay po kami ng ganyan, mga kapirasong mga papel, and then to maximize their time po, wala dapat dead air, no? So we had them write kung ano po yung mga Dead spot. challenges, problems na na-encounter nila Oo. sa kanilang mga churches. At very common po yung mga feedback na kulang ng material, Insufficient ito, material. walang gustong mag-commit na teacher, ganyan. Kasi po Yeah. talagang mahirap po. Actually, isa sa mga pastors namin, sinabi niya, thank you sis Marilyn. Bakit po wala pa akong ginagawa sa inyo? Hindi, sabi niya kasi yung ministry niyo sa children ministry. Sa akin sabi niya, yan ang pinakamahirap na ministry. Sa kanya lang po yun Right. Yes, sa kanya right. yon. He has the right in his own opinion. Yan yung pinakamahirap na ministry sa church. Why? Nga naman, pag mag-preach si pastor, prim and proper na po tayo, di ba? Pero doon sa children ministry, you have to have the creativity to hold their attention. At yun nga, yung may sinasaway ka, may nagsusuntukan dyan, di ba? May nagsasabi, teacher, gusto ko nang kumain. Teacher, may I go to the CR? I want to pee. Mga ganyan. So, minsan sabay-sabay po yun na challenge sa isang teacher. Yes. At ano pa po, yung mga challenge na encounter nila, mahirap nila makuha yung attention ng bata.
Yun. Tapos, hindi po sila sabay-sabay dumating. So, nagturo na siya. Uulitin niya ulit. From the start. Rewind po ulit. Kasi syempre, nakanganga yung bagong dating. Late, hindi naintindihan correct, po. correct, Ayan. So, yun po yung mga problems na encounter nila. Tapos, yun. Basically, walang magko-commit na teacher. Resources. Materials. Yung how to get the attention of the kids, yung mga ganyan po. May idadagdag ka pa doon, Miss Viel. Ayan, sige, baka may gusto pang idagdag. So, yun, iba't ibang scenario, iba't ibang lugar po itong pinuntahan namin. Actually, mga siyam po na iba't ibang lugar sa North Luzon. Yeah. At pag iko-compara mo po yung mga papel na finil out po nila, yun po. Minsan may isa pa pala, sabi niya, na may mental block ako. Hindi ko na alam yung susunod kong sasabihin sa ituturo ko. Mga ganun po. Yan. So, may mga ilan po yan sa mga questions din po na in-address po namin sa kanila in between sa aming pagtuturo ng workshop. Opo. Alam niyo po, totoo yan, sama ako ng 10 dyan. Usually, pag nagtitrain din kami ng mga Sunday school teachers, sasabihin nila, ang kailangan po namin ay ang behavior modification program or behavior modification techniques, paano i-handle yung mga bata. Tapos yon, tama, number 1 talaga yung kung paano i-handle, especially kung ang ages nila, mix ang ages nila. So sa school, sa mga different institution, ang ginagamit nila ay differentiated instruction. Alam yan ng mga ACADS teachers. Kaya lang, syempre Sunday school teacher ay kailangan din po talaga na magkaroon ng training for how to modify the behavior of the children at magkaroon din ng training ng DI, differentiated instruction. Kasi sa differentiated instruction, alam mo na kung ano ang age-appropriate level, age-appropriate materials, age-appropriate content na ituturo sa mga bata. Kaya mahirap talaga yan, ma'am. Totoo, sama ako 10 dyan. Mahirapan ng mga Sunday school teachers kapag mix ang class. Shampoo, Viva, Copa, Monera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. 66 and natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Ayan, ma'am, meron pa tayo. Tingnan po natin. Ano po ang mga, aside from takas, Miss Delia. Pinaka-memorable story mo na pwede nyo maibahagi sa ating audience na nanonood, nakikinig. Pinaka-memorable. Yeah, memorable. As Sunday school, Sunday school teacher po. Yes. Ayun. Ako po, yung pinaka-memorable po sa akin is, yung meron po akong estudyante na para siyang nambubuli siya palagi. Tapos parang parang hindi siya nakikinig. Tapos palagi niya totoo ba? Ganyan. Ganon siya. Tapos parang syempre hindi mo pwedeng ipakita sa mga estudyante mo na nababad trip ka na dito sa mga bata na to. Kasi nakangiti ka pa din kahit Correct. syempre parang nababastos ka nun, ganon, di ba? Pero talaga doon ko po natutunan na dapat ma-engage ka sa personal life ng bata. Tanungin mo yung parang magkaroon kayo ng one-on-one ng bata. Kasi alam niyo po, kaya pala siya ganun. Kasi wala siyang attention sa Correct. bahay. Lahat ng attention ng magulang niya nandoon sa kambal niyang kapatid. Siya yung panganay. So, parang ba't walang pumapansin sa akin? So, doon sa Sunday school, dahil alam niya nakukuha niya yung attention ng teachers, yun yung ginagawa niya. Nagkukulit siya, sumasagot siya ng pabalang, Yes, ganyan. So, yun po yung talagang pinaka-memorable sa akin that you should engage sa personal life ng bata. Kasi doon mo malalaman, bakit ganun yung behavior? Bakit ganun siya Yes. sumagot? Diba? And in that way then, you will know how to approach yung ganong ugali ng Yes. bata. You will know paano siya
aasikasuhin, paano mo siya kakausapin, na hindi siya madi-discourage. Ay, ganito din pala sa Sunday school, di rin ako pinapansin, pinapagalitan din ako. Parang wala ring difference sa bahay. That's why, kailangan po talaga na nakakausapin, you will make time to understand kung ano yung nangyayari sa buhay ng bata sa labas ng Sunday school. Or extra mile yun, Yes. diba? Kaya naalala ko dyan, doon sa kwento ni Miss Jen, naalala ko dyan yung principal namin sa Sunday school. Nung bago pa lang ako Sunday school teacher, naalala ko, kailangan meron ka munang background ng bata. Gumagawa muna yung church and study ng background, ina-assess muna. Tapos, syempre, hindi mo pa siya kilala, bigla nga ibibigay sa'yo. Paano may handle ko? Wala kang background ng bata. So yun, may assessment pa na ibinibigay sa amin yung principal. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Dito muna sa mga datihan na gusto nang bumake up. Galatians 6:9 pa rin po tayo. Let us not be weary in doing good. For in due time, we will reap a harvest if we will not give up. So, commitment is very important po pagdating po sa mga Sunday school teachers. Hindi po ayaw mo bumawag dahil pagod na pagod ka, puyat na puyat ka, but still the Lord will strengthen us para bumangon at pupunta sa ating children ministries. Ayan. Yung extra strength sa Panginoon na nanggagaling. And of course, bilang mga Sunday school teachers, huwag natin pabayaan yung ating time with the Lord kasi wala po tayong ibibigay sa mga bata pagka wala po tayong kinakain mula sa salita ng Panginoon. So, alagaan din po natin yung ating spiritual lives as Sunday school teachers. And of course, sana may body-body po tayo, no? Para may comparing of notes po, ano? Pagka medyo nagbibigitan na tayo, call a friend. Diba? Hindi ka na po. Natin. Oo. Call another Sunday school teacher and compare notes, share each other's burdens and ideas and joys. And that way, I think ma-refill po tayo and ma-energize po tayo para sa pag-lingkod. Ayun. So, keep on going on po. The Lord will sustain us. Miss Bell, ako sa ating mga audience na pakinig. Yung sa akin naman po yung tanong ay, paano po kayo nagiging matatag sa gitna ng hamon ng pagiging isang Sunday school teacher kahit minsan kayo ay walang salary o bonus? Ako po, ang pinangahawakan ko is yung pinangahawakan ko pa din nung bata ako. May narinig ko doon sabi sa Acts 16:31, kung ikaw ay maligtas, ang buong isang bayan ay maligtas. So ayun yung palaging nagiging encouragement sa akin na kung sa akin, nagawa yun ng Panginoon na ako ay ligtas mula sa mga kasalanan ko. Maging yung pamilya ko, paano pa yung ibang bata na makakapakinig ng mabuting balita wala sa kanila. At yun nga, kahit walang salary, walang bonus, pero ang pinaka-fulfillment, naniniwala ko ako na ayaw na ang fulfillment is yung makita mo yung transformed lives ng bata. Hindi lang ng bata, kundi yung kanilang family. Yun lang po, sobrang fulfillment na sa ating mga Sunday school teacher. Yung makita mo sila nag-grow sa church, nagsiserve sa Panginoon, na minsan yung mga bata na ganyan lang makaliit, na sumasagot sa'yo, ngayon nag-worship leader na sila, nagtutugtog na ng drums, sila na ngayon yung nag-share ng gospel sa mga bagong kabataan na pupunta sa atin. Ang maganda pa po doon, kasama mo na siyang teacher na nagtuturo. Diba? Co-teacher mo na siya na dati mo tinuturuan. So, yun po yung pinaka-fulfillment. And I believe po na kung ang Panginoon
dumating naglagay sa'yo sa ministeryo na kahit ano pa pong ministry, kahit hindi sa Sunday School, si Lord ang magtatapat sa'yo. He will sustain you, He will provide everything you need na parang sabihin ko kulang mo, pero Lord, hindi eh. Parang it's enough. Minsan it's more than enough. Yes. And gawain yun ng Panginoon para sa Panginoon. And I think yun na si Lord ang magpapating dapat sa iyo. Kasi minsan din po nagiging problema sa sarili. Diba? Lord, parang I'm so exhausted. Lord, hindi ko na kaya. Ayoko bumangon ng maaga kasi marami ko problema. Pagkukuha ko, ganyan. Pero kung ang focus natin ay kay Jesus. Yes. Na nagbigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Diba? Susundin natin siya because siya yung magtatapat sa atin sa ministry. Amen. Maraming salamat po. So, hindi po nagkamali ang Panginoon na piliin na itong dalawa na to. Ay, bigyan natin ng special tribute. Thank you very much. Pasensya na po. Hintayin po natin ang jacket ni Kawin. May jacket sa loob. May jacket sa loob. Kasha po. Maraming po salamat sa aming mga audience dito sa aming TV special na ito, Tagumpay TV, special tribute sa 64th anniversary ng PCLI. Happy anniversary. Maraming salamat. Pinagamit niyo po ang buhay niyo for the next generation. Proverbs 22:6, to train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from me. Thank you po, and God bless. God bless you po. God bless po. Ang tanong ngayong araw, ano ang gusto mong marating? Hindi lang next week, hindi lang ngayong SEM, kundi sa loob ng 5 o 10 taon. Sa ating tagumpay book moment hangos sa aklat na What's in Your Hand ni Coach Lan Fernandez, isang paanyaya para sa mga kabataan at guro. Think of the things you want to become or achieve. It can be a 10-year or 5-year vision. Be specific. Walang masama sa pangarap, pero kailangan malinaw. Kung gusto mong maging engineer, teacher, entrepreneur, or missionary, isulat mo, ipanalangin mo, iplano mo. Dahil ang isang vision na malinaw ay nagsisilbing mapa. Ito ang tutulong sa iyo para hindi maligaw kahit gaano pa ka-challenging ang journey mo sa buhay. Basahin ang What's in Your Hands. Baka ito na ang unang hakbang sa pagtuklas ng purpose mo at pagbuo ng plano mo na may gabay ng Diyos. Tagumpay sa eskwelahan, hindi lang tungkol sa kung anong natutunan mo, kundi kung ano ang pinaplano mong maging kasama ang Diyos. Curious ka ba sa mga ibinahagi ko? Don't miss the book What's in Your Hand by Miss Lan Fernandez. Isang practical at empowering na guide para ma-discover at magamit mo ang gifts mo sa life purpose mo. Kung gusto mo magkaroon ng copy, madali lang. E-message ang Tagumpay It's All Good sa Facebook page para maka-order. Invest in your purpose. This book might just be the push you've been waiting for. Hindi lahat ng bayani may medalya at hindi lahat ng guro nasa silid-aralan ang sakripisyo. Sa PCBS, may mga study school teachers at missionaries educators na araw-araw nagtuturo, hindi lang ng karunungan kundi ng pananampalataya. Sila ang mga tagapagtanim ng salita ng Diyos sa puso ng kabataan. Tahimik mang kumilos, malalim ang epekto sa pamilya, sa paaralan, sa buong komunidad. Hindi madaling magturo ng may misyon, pero sa bawat batang natututo, sa bawat pamilyang nahahawakan ng pag-asa, naroon ang gantimpala. Yan ang ay dapat. Guro ng salita, lingkod ng pananampalataya at tagapagturo ng tunay na tagumpay. Sa pagkakataon pong ito ay nagpapasalamat po kami. Taus-pusong nagpapasalamat sa aming mga naging special guests dito po sa 64th anniversary ng PCLI. Thank you po sa ating CEO, si Ma'am Esme, si Miss Bieli at saka si Miss Marilyn. Tandaan, ang isang guro sa pananampalataya ay hindi lang nagtuturo ng salita ng Diyos, kundi siya rin mismo ang larawan ng sakripisyo, pagtitiyaga at pagmamahal. Sa panahon ngayon na marami ang naliligaw ng landas, nananatiling mahalaga ang papel ng mga guro ng pananampalataya. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ako po si Teacher Telma Alngok mula sa Tagumpay TV Channel, Tagumpay sa Eskwelahan. Don't forget,
to like, share, and subscribe sa aming TV Tagumpay Channel. At ito po pala ang aming mga books available at your nearest PCBS bookstore, Tanglao, Bible Friends from Volume 1 to Volume 5, at ang marami pong textbooks na aming ginawa para po sa mga mag-aaral. Again, maraming salamat. God bless you all. Sa eskwela, sa Diyos ang lakas magkaisa. Sa bawat aralin magtulungan. Tagumpay sa eskwela, kay Lord ang tagumpay. Puno ng pag-asa, puno ng faith. Estudyante, guro, magtatagumpay, magkasama sa Kanya. Bawat tanong may sagot sa Diyos. Bawat pag-aaral, siya ang nagiging lakas. Minsan magulo, minsan malungkot. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good! Estudyante, guro, magtatagumpay, magkasama sa Kanya.